Ang kwento ay tungkol sa isang matangkad, makisig, at matipunong lalaki na mabait, ngunit tila banyaga dahil sa kanyang kaitiman. Yun pala, isa siyang kapre. Nagtatanong kung naniniwala ka ba sa kapre at bago ang lahat, hinihiling na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat. Narito ang simula ng iyong kwento. Kabanata 1, ang pagdating ni Ken. Si Ken ay isang masipag na babaeng nagtatrabaho bilang clerk sa isang kilalang mall sa kanilang lungsod. Bagong kasal siya kay June, isang mabait ngunit may katandaan na lalaki. Kahit na hindi nila madalas napag-usapan ang pagkakaroon ng anak, alam ni Ken na nais niyang maging isang ina balang araw. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay June, may mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng lungkot at pangungulila, lalo na kapag nakikita niya ang mga magulang na kasama ang kanilang mga anak habang namamasyal sa mall. Si Ken ay isa sa mga huling umuwi pagkatapos ng trabaho, kaya't madalas siyang nag-iisa sa mall habang nagsasara na ang ibang mga tindahan. Isang gabi habang inaayos niya ang mga dokumento sa kanyang mesa, napansin niya ang isang estrangherong lalaki na tila nagmamasid sa kanya mula sa malayo. May kakaiba sa lalaki, mukha siyang dayuhan na may balat na tila mas madilim kaysa sa karaniwan. Hindi maalis ni Ken ang kanyang mata sa kanya, ngunit nang lapitan niya ito upang magtanong kung may kailangan, bigla itong naglaho sa kanyang paningin. Sa sumunod na mga araw, patuloy na nagpapakita ang lalaki sa kanyang paningin, ngunit hindi siya lumalapit o nagsasalita. Lumalalim ang pagkabighani ni Ken sa lalaki, kahit na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon siyang harapin ito. Sa kanilang pag-usap, napag-alaman niyang ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong tao. Siya pala ay isang kapre, isang nilalang sa kwentong bayan na kilala sa pagiging malaking tao na may balat na parang uling. Nagpakilala ito bilang si Takumi, isang kapre na matagal nang naninirahan sa mall. Si Takumi ay isang mabait na kapre na nagkakaroon ng interes kay Ken dahil sa kanyang pagiging mabait at maawain. Sa paglipas ng panahon, naging magkaibigan silang dalawa. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, napapansin ni Ken na may kakaiba sa kanyang damdamin. Tila nahulog siya kay Takumi, kahit alam niyang ito'y mali. Samantala, hindi alam ni June ang nangyayari sa kanyang asawa at patuloy siyang umaasa na magiging masaya silang mag-asawa. Kabanata 2, ang lihim ng kapre. Mula nang makilala ni Ken si Takumi, hindi na naging katulad ng dati ang kanyang buhay. Bawat gabi, matapos magsara ang mall, nagsisimula ang kanilang mga pag-uusap. Natutunan ni Ken ang maraming bagay tungkol kay Takumi, kung paano siya napunta sa mall, kung bakit pinili niyang manatili roon at ang kanyang kakayahang magpakita lamang sa mga taong nais niyang makita siya. Si Takumi ay hindi isang karaniwang kapre. Hindi siya tulad ng mga nilalang sa mga alamat na nakakatakot at malupit. Siya ay mabait, maginoo at tila puno ng kalungkutan. Ayon kay Takumi, dati siyang naninirahan sa isang kagubatan na malapit sa isang maliit na baryo. Ngunit nang magbago ang mundo at nagkaroon ng urbanisasyon, nawala ang kanyang tirahan. Natagpuan niya ang sarili sa mall, isang lugar na dati ay isang luntiang kagubatan. Doon niya napiling manirahan kahit pa unti-unting nawala ang kanyang dating kakayahan na makihalubilo sa mga tao. Sa bawat kwentuhan nila, nararamdaman ni Ken na siya'y palaging inaabangan si Takumi. Mayroong isang hindi may paliwanag na koneksyon sa pagitan nila, ngunit sinusubukan niya itong itanggi sa kanyang sarili. Bawat umaga, sa pag-uwi niya kay June, tila may bigat sa kanyang puso. Alam niyang hindi tama na nagkakaroon siya ng damdamin para sa isang kapre, ngunit hindi rin niya maialis sa isip si Takumi. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Takumi sa isang sulok ng mall, bigla siyang tinanong nito, "Ken, masaya ka ba sa buhay mo ngayon?" Napatigil si Ken, hindi inaasahan ang tanong. Mabilis niyang sinagot, "Oo naman, mahal ko si June." Ngunit alam ni Takumi na hindi iyon ang tanong na nais niyang sagutin. "Hindi iyon ang tinatanong ko," sabi ni Takumi, habang tumingin ito sa mga mata ni Ken na tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Ken na may bahagi sa kanya na hindi masaya, na may kulang sa kanyang buhay. Hindi dahil kay June, kundi dahil may pangarap siyang hindi pa natutupad, ang maging ina. Ngunit higit pa roon, nararamdaman niya na may bagay na hindi niya maabot, isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya matutugunan sa pamamagitan ng simpleng pagmamahal kay June. Kabanata 3, ang bagong relasyon. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang relasyon ni Ken kay Takumi. Hindi na lamang ito simpleng pagkakaibigan.
May kakaibang pakiramdam sa bawat pag-uusap nila, isang koneksyon na tila imposible, ngunit totoo. Nararamdaman ni Ken na kahit sa kanyang mga panaginip, si Takumi ang kanyang kasama. Nagkaroon siya ng mga panaginip tungkol sa isang buhay sa gubat, kung saan malaya siyang tumatakbo kasama si Takumi, malayo sa mga alalahanin ng mundong alam niya. Dahil sa kanyang mga damdamin, nagsimula na ring magkaroon ng distansya sa pagitan ni Ken at Jun. Hindi ito sinasadya ni Ken, ngunit napapansin na ni Jun na tila may bumabagabag sa kanyang asawa. Isang gabi, habang nag-usap sila sa hapagkainan, tinanong ni Jun si Ken, "May problema ba, mahal? Parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw." Ngumiti si Ken, ngunit hindi niya magawang sabihin ang totoo. "Wala, pagod lang siguro ako sa trabaho," sagot niya, habang iniiwas ang tingin. Ngunit sa loob niya, alam niyang mali ang ginagawa niya. Alam niyang dapat tapusin na ang kanyang relasyon kay Takumi, ngunit paano niya ito gagawin kung si Takumi mismo ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan at kapanatagan? Isang gabi, nagpasya si Ken na harapin si Takumi. "Takumi," sabi niya, "alam kong mali ito. Mahal ko si Jun at dapat akong maging tapat sa kanya. Kailangan nating tapusin ito." Ngunit sa halip na magalit o magtampo, ngumiti lang si Takumi. "Naintindihan ko," Ken, sabi niya. "Hindi ko rin ginusto na mangyari ito. Alam kong ikaw ay may asawa at respeto ko iyon. Ngunit tandaan mo, mahalaga ka sa akin at kahit na kailangan na nating itigil ito, mananatili kang espesyal sa akin." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ken. Bagamat malungkot, alam niyang tama ang desisyon niyang ito. Kailangan niya magbagpakatag at muling ayusin ang kanyang buhay kasama si Jun. Ngunit paano nga ba niya mabubura ang nararamdaman para kay Takumi? Kabanata 4. Ang pagsubok ng pag-ibig. Makalipas ang ilang linggo mula nang magdesisyon si Ken na itigil ang kanyang ugnayan kay Takumi, nagsimula siyang maglaan ng mas maraming oras kay Jun. Sinikap niyang ibalik ang dating init ng kanilang pagsasama. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano at unti-unti nilang napagtuunan ng pansin ang pangarap nilang magkaroon ng anak. Ngunit habang ginagawa ito ni Ken, hindi maalis sa kanyang isipan si Takumi. Bawat sulok ng mall na pinagtatrabahuhan niya, may alaala silang dalawa. Kahit na anong pilit niyang burahin ang kanyang nararamdaman, patuloy pa rin itong bumabalik. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi na siya, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Takumi. "Ken, maari ba tayong mag-usap sa huling pagkakataon?" Kinabahan si Ken, ngunit nagpasya siyang pumunta. Pumunta siya sa dati nilang tagpuan sa mall, sa isang tahimik na sulok na halos hindi na dinadaanan ng mga tao. Doon niya nakita si Takumi, nakatayo sa ilalim ng isang lumang puno ng gubat na bahagi ng dekorasyon sa mall. "Ken," nagsimula si Takumi, "alam kong ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Gusto ko lang sanang ipaalam sa iyo na mahalaga ka sa akin. Hindi ko ginusto na magkagulo ang iyong buhay dahil sa akin. Sana maging masaya ka sa iyong buhay kasama si Jun." Hindi napigilan ni Ken ang mga luha. Niyakap niya si Takumi, alam niyang iyon na ang huling pagkakataon. "Patawarin mo ako, Takumi," sabi niya. "Alam kong mali ito pero hindi kita makakalimutan." Matapos ang gabing iyon, tuluyan nang nawala si Takumi sa buhay ni Ken. Hindi na siya nagpakita pa at alam ni Ken na iyon ang tama. Inilaan niya ang kanyang buong oras kay Jun. Nagpasya silang subukang magkaanak at muli nilang isinabuhay ang kanilang pagmamahalan. Kabanata 5, ang pagbabalik sa tunay na buhay. Paglipas ng ilang buwan, tuluyan nang bumalik sa normal ang buhay ni Ken at Jun.